Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pasaherong umiiyak sa bus, nakatanggap ng isang mensahe sa nakasabay na estranghero. 4 na sasakyan na nakatakdang pabasbasan sa Pangasinan, nabagsakan ng puno ng akasya sa compound ng simbahan. Mas promosyon ng mga estudyante sa primary at secondary level, pag-aaralan ng DepEd. Teenager sa Australia lumangoy ng 4 na oras upang iligtas ang pamilyang natangay sa dagat. M7 Champions Aurora Gaming bumisita sa opisina ni Senator Bam Aquino. May regalong customized jersey. At Facebook account ni Don Cadena na hack. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kompletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, magiging okay din ang lahat. Yan ang mensahe na natanggap ng isang lalaking pasahero na ito mula sa isang estranghero na nakasabay niya sa bus. Sa mga oras kasi na yon, umiiyak siya tila tulala. Pero laking gulat niya na bago bumaba ang kanyang katabi ay nag-abot ito ng isang papel na may kasamang liham. Ang act of kindness story na yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Magiging okay ang lahat. Ito ang random message na natanggap ng isang lalaking pasahero mula sa isang estranghero na kaniyang nakasabay sa bus. Ito ang karanasang ibinahagi ng uploader na si Narvic Vilgianan sa kaniyang Facebook post. Kwento nito, sa gitna kasi ng kaniyang mahabang biyahe sakay ng bus na PITX patungong SM Fairview, isang hindi inaasang pangyari ang tumatak sa kaniya. Ayon dito, mag-isa itong nakaupo sa isang upuan ng bus nang may umupong binatilyo sa kaniyang tabi. Tahimik ang biyahe at sa bintana lamang daw siya nakaharap ng mga oras na yon at maya-maya lang daw ay hindi na nito mapigilang maluha at paulit-ulit na punasan ng bimpo ang kanyang mga mata. Bandang Quiapo, napansin niya raw na may inilabas na papel at ballpen ang binatilyo na katabi niya. Sa una, inakala lang daw nito na magdodrawing pero tuwing ihinto ang bus ay doon na ito nagpapatuloy sa pagsusulat. Pagdating aniya sa Welcome Rotonda sa Quezon City, tinupinan ng binatilyo ang papel at tila hindi na mapakali. Ang dahilan, malapit na pala itong bumaba at nang makarating sa simbahan ay doon na daw inabot ng binatilyo ang papel sa kanya. Ang laman, isang mensahe na magpapagaan sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Ayon sa sulat, hindi man kita kilala personal pero naniniwala ako sa iyo, magiging okay ang lahat. Sa isang simple at maliit na effort, ang pagdamay na ito ay napakalaking bagay lalo na sa mga taong may pinagdaraanan. Dahil dito, bumuhos ang comment ng netizens na anila ang ganitong simpleng act of kindness ang lalong nagpapatibay sa atin. Kaya lalaban pa rin tayo anuman ang hamon na dumating sa ating buhay. Ayon pa sa ilan, tila anghel daw natin ito na kasama sa mundo na padala ng Diyos para sa atin. Sa uli, laking pasasalamat ni Narvic sa tila estranghero na kaniyang nakaengkwentro at sinabi na hindi man niya nakuha ang pangalan nito, sana ay makaabot sa iyo itong pasasalamat ko. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, bilang isang Katolikong bansa, nakagawian na ng mga Pilipino ang pagpapabasbas sa mga pari ng mga bagong sasakyan, perfect sa mga bagong miyembro ng pamilya. Pero sa kasamaang palad, ang 4 na sasakyang ito sa Pangasinan tila naunahan ng malas nang mabagsakan ng mga ito ng puno ng akasya sa mismong compound
ng simbahan. Ang mga detalye sa report na ito. Handang-handa na pero tila naunahan pa ng malas ang 4 na sasakyan na nakatakda na sanang basbasa ng pari sa Manaoag, Pangasinan nitong January 29. Sa hindi kasi inaasahang pagkakataon, isang puno ng akasya ang nabuwal at dumagan sa mga sasakyang nakaparada na sa compound ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Napuruhan sa tila pagtanggi mismo ng langit ang isang commuter van at isang brand new na SUV, habang nagtamo naman ng minor damages ang 2 iba pang SUV. Ang isa nga, hindi lang nabasag ang windshield, kundi nayupi pa ang mismong bubong sa bahagi ng driver at passenger seat. Mabilis namang umaksyon ng Manaoag Police, Bureau of Fire Protection, gayon din ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa clearing operation ng bumagsak na puno. Maski ang alkalde ng Manaoag, napasugo din sa simbahan para alamin ang nangyari. Walang nasaktan sa insidente pero tiniyak ng pamunuan ng Manaoag Church na magpapaabot sila ng tulong sa mga apektadong individual. Itinuturing na blessing capital ang Our Lady of Manaoag sa Northern Luzon dahil ito nang naging puntahan ng mga mananampalataya para pabasbasan ang kani-kanilang mga sasakyan mula sa anumang uri ng disgrasya. Para sa Dazer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nitong Enero, inilabas ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang tila pagbagsak ng mga estudyante sa proficiency test, kung saan isa sa bawat 3 grade 3 Pinoy students ay hirap pa rin makabasa, magsulat, gayon din na matuto sa eskwela. Kaya naman ang plano ng Department of Education, reviewin na sistema na baka hindi na nasa estudyante lamang ang problema. Ang buong detalye sa report ni James Galange. Inilabas kamakailan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang resulta sa proficiency exam sa inulunsad ng National Achievement Test o NAR ng mga grade 3 at 12 students, kung saan karamihan sa mga estudyante ay bumagsak. Wala pa kasi sa 1% ng mga grade 12 student na nakapasa o katumbas lamang ng 4 sa 1,000 mag-aaral ang nakakuha ng inaasahang learning standards. Kaya naman agad na naalarmang Department of Education sa tila mataas na bilang pa rin ng mga estudyanteng na pro-promote sa susunod na baitang sa kabila ng suliranin na ito. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, baka hindi na lamang sa bata umunong problema, kundi maging sa mismong sistema na. Gaya na lamang ng paraan ng pagbibigay ng marka sa mga bata na kung kadalasan ay di umano ipinapasa na lamang ng mga guro ang mga bata kaysa ibagsak. Kaya nakatakdang repasuhin ni Angara ang grade transmutation matrix na maaaring may hindi sinasadyang epekto ng pagtataguyod sa mga hindi kwalipikado mag-aaral. Sa panayam ng DZRH-TV sa programang Point of View, pinatotoo ito ng isang guro kung saan may mga estudyante talagang ipinapasa na lamang sa susunod na baitang kahit hindi pa ito lubos na natututo. Sa high school, talaga nakakalungkot kasi may mga instances na yung mga bata namin, even yung recognition ng letter, talagang hindi nila alam. Na dumadating kami sa point na magkakaroon kami ng remedial, na with that remedial, mag-aabakada kami. Tapos magko-construct ng syllabication, phonetics, which is, sabi nga na, bakit ito? Bakit nandito kami sa part na to na dapat comprehension na lang and skills ang tinuturo namin sa bata? Kapag high school? Sa high school. Gayunpaman, nangako ang kalihim na patuloy na gagawin ng kagawaran na maayos at maresolba ang problema at patuloy sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng mga tutoring programa. Dito ay para masiguro ng DepEd na walang estudyanteng may iwan kahit na sila ay nahihirapan sa pag-aaral. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang kahanga-hangang katapangan at pagmamahal sa pamilya ang ipinamalas sa isang teenager para sa kanyang pamilya sa bansang Australia. Matapos kasing tangayin papalayo sa baybayin ng kanyang ina at 2 kapatid sakay ng paddleboard, ay kinaya nitong lumangoy ng 4 na oras pabalik upang makahingi ng tulong. Ang buong istorya sa report ni Dustin Bayong.
Ipinamalas ng isang 13 anyos sa Australia ang tila superhuman strength para lamang maligtas ang kanyang pamilya. Nangyari ang insidente sa Quindalup malapit sa Western Australia kung saan nagkakayak at paddleboarding ang pamilyang Appleby. Pero dahil sa biglang pagbago ng panahon ay natangay sila papalayo ng halos 9 na milya mula sa baybayin. Ang ina na si Joanne ay hindi maiwan ng kanyang 2 bata pang anak kung saan kinailangan nito gumawa ng mahirap na desisyon. Ang kanyang 13 years old na anak na si Austin ay inutusan niyang lumangoy patungong baybayin upang makahingi ng tulong. Lumangoy si Austin ng 4 na oras, marating lamang ang baybayin baon lamang ay dasal at pag-iisip ng masasayang bagay. Dahil sa kanyang kakaibang tatag, na-rescue ang kanyang pamilya kung saan naging tao sa papuri ng mga marine rescuer para kay Austin. Ligtas ang kanyang buong pamilya, maliban na lamang sa mga pasa at ilang pananakit sa katawan. Samantala, labis din ang kanilang pasasalamat para sa mga otoridad na nanguna sa pag-rescue sa kanila sa gitna ng karagatan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, winelcome sa Senado ang M7 World Champions na Aurora Gaming. At syempre, hindi mawawala ang pagbisita ng esports team sa isa sa kilalang online gamer sa Senado na si Senator Bam Aquino, kung saan binigyan pa ito ng customized jersey at nagkaroon ng pagkakataong mahawakan ang M7 trophy. Ang mga tagpong ibinahagi sa social media, iyahatid ni Mili Borja. Ibinahagi ni Senator Bam Aquino nitong Martes ang kanyang pakikipagkita sa Aurora Gaming Philippines na kanyang tinanggap sa Senado kasunod ng makasaysayang panalo ng koponan bilang M7 Mobile Legends World Championships. Sa isang Facebook post, ipinahayag ni Aquino ang kanyang paghanga sa koponan at sa kanilang tagumpay at tinawag na world class ang Pilipinong esports players. Ayon kay Aquino, napag-usapan nila ang karanasan ng koponan sa Mobile Legends World Championship na ginanap sa Jakarta, Indonesia, na aniyay may kakaibang antas ng enerhiya at saya na dulot ng panalo. Ibinahagi rin niya ang kanyang tuwa sa pagkakita at paghawak mismo ng M7 trophy at mga medalya ng koponan. Nagpasalamat din ang senador sa customized Aurora jersey na ibinigay sa kanya ng koponan na may nakalagay na kanyang pangalan. Kasunod dito, nagkaroon din ng courtesy call ang Aurora sa Senado. Pinagtibay ng mataas na kapulungan ang Senate Resolution No. 276 na nagbibigay pugay sa bagong kampiyon ng M-Series. Ang resolusyon ay inihain ni Senator Aquino bilang isang kilalang taga-suporta ng gaming at esports sa Pilipinas. Binubuo ang Aurora Gaming Philippines sina Edward Dapadap, Jonard Dimon Kait Caranto, Kenneth Yue Tadeo, John Doming Del Mundo at Finals MVP na si Dylan Light Katipon. Nagwagi ang Aurora Gaming Philippines matapos dominahin ng pambato ng Indonesia na Alter Ego sa Grand Finals sa pamamagitan ng malinis na 4-0 sweep na nagbigay sa koponan ng kanilang kauna-unahang M-Series World Title. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, higit 5 taon na ang nakalipas mula nung pumanaw ang vlogger na si Lloyd Cadena. Pero nitong mga nakalipas na araw, muling may naglalabasang post sa Facebook page ni Queen LC. Ang naturang account na hack pala ang panawagan ng kanyang kaibigang content creator na si Madam Ivan sa report ni Showbiz Angel. Mula sa larawang ito ng yumaong content creator na si Lloyd Cadena, napalitan ng isang coffee news ang profile picture ng Facebook page ni Queen LC. Habang unti-unti nang natatabunan ng spam post ang mga lumang larawan ng YouTube star. Ang account na may 5.6 million followers nahack nga ayon mismo sa kanyang kaibigan at kapwa content creator na si Madam Ivan. Dahil sa nangyari, bagamat nakalulungkot niya gayong naroon ng ilan sa mga alaala ng yumaong vlogger, ay ipinarating nito sa fans ang hiling ng pamilya Cadena na i-mass report na lamang ang page na hindi na rin naman daw nila ma-retrieve. Ito na rin anyang nakikita nilang paraan upang hindi na magamit ang page ni Queen LC sa kung ano-anong post. Marami namang fans ang nalungkot at nanghinayang, lalo pat isa na nga lamang ito sa mga paraan upang mabalikan ang masasayang eksena sa buhay ng kanilang idol. Kung matatandaan, bukod sa pagiging pioneer vlogger sa bansa, naging book author din si Lloyd at minsan ding naging DJ ng Love Radio Manila. Ngunit Setyembre taong 2020,
nang gumulat sa online world ang pagpanaw ng sikat na vlogger sa edad na 26 dahil sa heart attack ilang araw matapos tamaan ng COVID-19. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.